Sinaksak ng 38 beses ang isang babae sa Tagum City matapos siyang nakawan. Nahuli na ang 2 sa 4 na suspect na pawang menor de edad. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Wala ng buhay nang matagpuan ng ama ang kanyang 19 na taong gulang na babaeng anak sa loob ng kanyang kwarto sa Barangay La Filipina, Tagum City, Miyerkules ng umaga. Sa investigasyon ng Tagum Police, pinasok ng mga kawatan ang bahay bandang 1:00 ng madaling araw. Nawawala ang mamahaling laptop at iba pang gadgets, 2 relo at pera ng biktima. Matupad sa suko nga ang cause of death is katong linunggaban. 38 stab wounds ang ihap sa itong suko. May inungdan sa iyang nanaling kamatayon. Ang focus sa konseptihan doon na po nagpagdag sa may liog niya. Posibleng tinanggal daw ng mga salarin ang sliding glass window sa likod ng bahay kaya sila nakapasok. So, initial nga pag-interview ito sa katong mga dinakpan, pero wala daw kalihog na ang biktima kaya na surprise po sila ron na pulaga po ba. Ito nga ilang kuan ang niya kay nakita ang ilang yung una kay nakita na ilang naong naglook sila nga mapaluapan sila, madakpan sila. So ilang lang i-tunggap daw. Wala rin daw narinig na ingay ang mga magulang ng biktima. Sa CCTV ng kapitbahay, nakilala ang mga suspect na ilang beses nagpabalik-balik sa pagdaan sa labas ng bahay ng biktima, 1 araw bago ginawa ang krimen. Sa hot pursuit operation, sa tulong ng mga witness, kinagabihan na aresto ang 2 sa 4 na mga suspect na pawang mga minor de edad. Isang 17 anyos at isang 14 anyos na mga taga Davao de Oro. Isa sa kanila may record na sa kasong snatching noon. Maliban sa mga ninakaw na mga gamit, na-recover din ang dugoang 2 klase ng kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa pananaksak sa biktima. Robbery with homicide ang kakaharaping kaso ng mga suspect. Itong 17 years old, pwede na ito mapasagad kaso. Magkuha lang taog discernment gikan sa CSWDO. Tapos, kining isa, mo pang i-refer, ginamon dito sa CSWDO. Kailangan kay Balawag na below 15 years old, dito mapailang kaso. Depende na sa kuan kay nag-coordinate karon sa fiscal office para maalalayan po mi sa pag-file sa mga kaso. Sinusubukan din ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga suspect. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Lalong desididong magkaso ang iba pang kaanak na mga nawawalang sabongero. Kasunod ng pagdedetalye ni Dondon Patidongan sa umano'y sinapit ng mga nawawala. Pangako ng police unit, mas malalim na investigasyon. Nakatutok si June Veneracion. Hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw-gabi po. Hindi po basta po kasi parang malaking dago sa aming pamilya po, lalo na sa isang ina. Mahigit 3 taon lang naghahanap ng hustisya si Carla. Di niya tunay na pangalan para sa kanyang anak na kabilang sa mga nawawalang sabongero. Umaapila siya sa mga dumukot sa kanyang anak na si Ruel Gomez. Isa si Gomez sa mga nawala sa Manila Arena noong January 13, 2022. Kung sino ka man po, yung anak ko, kung isa siya sa pinatay niyo o kaya buhay pa, pakiusap naman po, ibalik na lang kung siya ay buhay pa. Pero maski na masakit man tanggapin, kung isa siya sa mga pinatay niyo ay wala. Wala na po akong magagawa. Kasama ni Carla ang iba pang kamag-anak ng mga missing sabongero na nagpunta kanina sa PNP CIDG para muling humingi ng tulong sa investigasyon. Mas desidido raw si Carla ngayon na ituloy ang kaso lalo tila nabuhay ang kaso sa paglutang na akusadong si Julie Patidongan alias Totoy na handa na ngayong tumistigo para sa mga biktima. Pangako ng CIDG sa mga pamilya ang mas malalim na investigasyon at patuloy daw silang maghahanap ng karagdagang ebidensya na magpapalakas sa mga nalalaman ni Patidongan. One thing that the CIDG can assure the family
we will deliver justice for their family members. Kung hindi natin mabigyan ng hustisya yan, walang saysay yung pagiging pulis natin dito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. 118 days later, hindi inakala ng Asver duo ni AZ Martinez at River Joseph na magiging mainit ang pagtanggap ng fans pagkatapos ng kanilang PBB journey. Bukod sa naranasang challenges at self-discovery sa loob ng bahay ni Kuya, si AZ tila may gusto pang ituloy na kwento hanggang dito sa outside world. Makichika kay Aubrey Carampel. Still on Cloud9 pa rin ang unexpected duo ni AZ Martinez at River Joseph. Days after lumabas sa bahay ni Kuya. Overwhelmed pa raw sila sa lahat, lalo na nang makita ang mainit na suporta ng fans. Sobrang na-shock ako and na-overwhelmed ako. Grabe, nakita ko lahat. Yung LED signs, pangarap lang namin yun ni River. Kunikwento ko sa kanya, sana may LED lights ako. No? Like yung mga nandun, AZ, tas naka-LED, color, gano'n. Tapos nakita ko. Nakilala si AZ for her grit sa loob ng bahay ni Kuya, pero minsan ding misunderstood dahil sa pagiging emotional niya. Outside of the house, before coming in, hindi kasi ako masyado umiyak. Parang marami akong nararamdaman deep inside that I needed to let out and dun ko nalabas. It's the first time that I finally got to understand my feelings. Naging usap-usapan din ang tila tampuhan nila ng kaibigan at kapwa housemate na si Shuvi Etrata. Pag-amin ni Shuvi nang sumalang sa GMA Integrated News interviews na nakaramdam siya ng betrayal mula kay AZ. Sabi ni AZ, hindi pa sila nabigyan ng pagkakataong makapag-usap muli. Pero nung big night, we hugged each other. Malaking bagay na yun kasi I know, it's also been part of my thoughts na excited na ako lumabas kasi I wanna clear everything up with her. I wanna see if our friendship is nandun pa kasi I really value our friendship inside the house and even before that. Kung si AZ madalas ipakita ang kanyang totoong nararamdaman sa loob ng bahay, it took time naman kay River para i-open up ang kanyang kwento sa housemates. First week, tahimik pa ako. I was still trying to get to know everyone, and after a few days, parang I got more comfortable with everyone, and that's when I started opening about kung sino talaga ako at ano yung story ako. Dahil sa palaging kalmado at nakangiti, binansagang green flag ng netizen si River. Feeling ko it's the way I was raised by my parents, how they brought me up, and I feel like also yung pinagdaanan ko yung mga challenges ko na face ko sa past. That's what made me who I am today. I think I also got it from my dad who was sobrang generous. I feel like since we're so blessed, we could be a blessing to others. Nakita rin ng viewers ang haba ng PC ni River sa isang sikretong task kung saan kinailangang mapalabas ng housemates ang emosyon ni River na galit. Paliwanag ni River. I don't get triggered that easily. And super rare talaga ako magalit. I can take whatever they throw at me. But when it's other people who are involved and they can't stand up for themselves, I feel like I have to be the one to stand up for them. Masaya ang Asver na reunited na sila sa kanilang pamilya. Pero aminadong nasisepangs pa rin sa mga housemate na nagbalik PBB house recently para sa isang pool party. Viral sa post-big night celebration na yun ang duet ni AZ at ni Ralph De Leon. Sa gitna ng pag-ship sa kanila ng fans, ano nga ba ang real score? We're really good friends and hindi pa po kami masyado nakapag-catch up kasi we're enjoying time with our families. Pero nagkita kami, like he was here kanina. We began catching up. I hope to get to know him more here in the outside world. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Bistado sa Maynila ang iligal umanong bentahan ng mga gadget. Kabilang sa mga inaresto ang 3 Chinese. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob ng bodegang ito sa Binondo, Maynila, naaktuhan ng mga tauhan ng PNP CIDG ang iligal umanong bentahan ng mga iPhone at gadget. Sabi ng CIDG, wala itong clearance mula sa National Telecommunications Commission
at Department of Trade and Industry. Kaya kinumpiska ang mga cellphone at gadget na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. 3 sa 6 na arestado sa operasyon ay mga Chinese national. O kayang 3 ay inuhuli ko sa kasong paglabag sa Section 18 ng Consumer Act of the Philippines. Ikinasa ang operasyon dahil sa natanggap na impormasyon ng CIDG na matagal nang may bentahan ng iPhone at gadgets sa lugar kahit walang permit. Pag nakita natin ang isang unit na substandard, maraming hazards yun. Siyempre. Pinag-aaralan pa ang mga ebidensyang nakalap sa operasyon para maging basihan ng ikakaso sa mga naaresto. Sinusubukan pa namin silang makuna ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nilinaw ng Malacanang ang nabanggit na aspiration ni Pangulong Marcos para sa pagpapagamot ng mga pasyente sa ospital. Ang sabi ng Pangulo, hinahangad ng gobyerno na kapag naayos na ang ekonomiya ay wala ng kontribusyon ng pasyente sa pagpapagamot sa ospital. Paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi kontribusyon sa PhilHealth ang tinutukoy na target is zero. Ang tinutukoy anya ng Pangulo ay ang inilalabas na pera ng pasyente para sa panggasto sa ospital. Sa ngayon kasi, bagamat may bahagi ng hospital bill na sagot na ng PhilHealth, may bahagi pa rin ito na ang pasyente ang sumasagot. Ang target ay unti-unting palakihin ng sagot ng PhilHealth hanggang dumating ang panahong zero na ang kailangang sagutin ng mga pasyente sa hospital bill. So sa abot na makakaya, ang aspirasyon po ng Pangulong Marcos Jr. ay mabawasan po o kung pwede nga maging zero ang out-of-pocket expenses ng ating mga kababayan kapag sila ay na-o-hospital. Maki-update naman tayo sa lagay ng panahon at makakasama natin ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center na si Amor La Rosa. Amor. Salamat Vicky, mga kapuso, 3 low pressure area po ang minomonitor ng Pag-asa at isa po sa mga yan, mataas ang tsansang maging bagyo. Yung una pong low pressure area, yun pa rin po yung dating bagyong Bising na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility sa may west-northwest po yan ng Itbayat, Batanes. Ayon po sa Pag-asa, tuloy-tuloy na po yung hihina sa mga susunod na oras dahil po yan sa interaksyon dito sa kalupaan ng China. Yung isa naman, yung dati pong kumpol ng mga ulap dito naman sa silangan po ng Taiwan na nabuo bilang bagong LPA dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero wala pang 24 oras ay agad din po yan lumabas dito sa PAR. At mga kapuso, yung ikatlo naman, kaninang umaga lang po yan nabuo na sa may silangan po yan ng extreme northern Luzon. Ito po yung mataas ang tsansa na maging bagyo. Ayon po sa Pag-asa, maging bagyo man ay mababa naman po sa ngayon yung tsansa na tumbukin po nito itong ating bansa. Medyo may kalayuan nga po yan sa atin, pero syempre patuloy po nating imomonitor sa mga susunod na oras. Dahil po dito sa mga low pressure area, bahagya pa rin pong nahahatak yung hanging habagat o yung southwest monsoon na posible pa rin pong makaapekto sa malaking bahagi po ng Pilipinas. Samantala, pansin niyo po ba na naging maaraw at maalinsangan po kanina sa ilang lugar gaya po sa Metro Manila kahit affected pa rin po tayo ng habagat. Paliwanag po ng Pag-asa, bahagya pong bumaba yung mga kaulapan at pati na rin po yung mga malalakas na ulan na dala po ng habagat mula po dito sa may Luzon ay medyo bumaba sa may Visayas at pati na rin po sa bandang Mindanao. So dito po naging concentrated yung mga malalakas na buhos ng ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi ay malaking bahagi po ng Visayas ang uulanin. Ganun din ang ilang bahagi po ng Mindanao kasama ang Zamboanga Peninsula at pati na rin po ang Soc-Sargena. Meron din mga kalat-kalat na ulan dito po yan sa Luzon, lalong-lalo na sa western portions. At sa katunayan po may nakataas po ngayon na thunderstorm advisory as of 6:59 p.m. Inaasahan po natin meron pong thunderstorm dito sa Metro Manila at mga karatig probinsya po sa Central and Southern Luzon. Kaya doble ingat.
Halos ganyan din po ang inaasahan nating panahon. Bukas po yan ng umaga at pagsapit po ng hapon, mas marami na po mga pag-ulan na mararanasan sa halos buong bansa po yan. Kalat-kalat po yung mga malalakas na buhos, gaya na lamang dito sa may Cagayan Valley o sa may Northern Luzon, dito po sa may Maropa, lalo na po sa Palawan, Western Visayas, Negros Island at ganun din sa halos buong Mindanao. Kaya ingat pa rin sa banta po ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, hindi pa rin po inaalis ang tsansa ng ulan pero hindi naman po yan tuloy-tuloy. May mga pagkakataon na magiging maaraw pero kapag po naging maulap ay may tsansa po ulit ng mga pag-ulan. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. At kaugnay pa rin ang lagay ng panahon, mga pagguho at baha ang naitala kahit wala ng bagyo, lalo't merong binabantayang low pressure area. Sa Metro Manila, bine-verify ang ulat na may isang nasawi, habang sa Ilocos Norte, may namataan daw na buhawi. Nakatutok si Oscar Oiga. Gumuho ang ilang tipak ng batong ito sa bahagi ng ginagawang rock shed sa Cannon Road sa Baguio City. Humambalang naman ang natumbang puno sa Cannon Road malapit sa Baguio Medical Center. Nagresulta yan ng pagbagal sa daloy ng trapiko at pansamantalang pagkawala ng kuryente sa katabing barangay. Bukod sa malakas na ulan sa Lawag, Ilocos Norte, ikinagulat din ng mga residente ang paglitaw ng buhawing ito. Ayon sa Pag-asa, dulot ito ng thunderstorm na isa sa mga epekto ng habagat. Dama rin ang malakas na ulan sa Metro Manila, gaya sa Marikina at Quezon City. Sa Baseco Compound sa Port Area, Maynila, aabot hanggang binti na ang baha sa ilang bahagi. Ayon sa mga residente, mula ito sa naipong tubig dulot ng halos magdamag na pag-ulan. Dagdag pa rito kapag nagkaroon ng high tide. Dahil pa rin sa masamang panahon, stranded ang isang mag-asawa at kanilang 4 na taong gulang na apo sa isang bundok sa bayan ng Palawig sa Zambales. Kwento ng otoridad na tumulong sa pagsagip sa 3, nagsasaka sa bundok ang mag-asawa kasama ang kanilang apo nang lumakas ang agos ng ilog dahil sa ulan. Lubog sa baha ang sakahang ito sa Mlang, Cotabato. Sa taya ng Barangay Council, aabot sa 44 na hektarya na mga bagong tanim na mga palay ang binaha. Ang affected talaga ay Regions 1, 3, CAR, Region 2, and of course kasama ang NCR. Generally, Northern Luzon po ang apektadong lugar. So far, humupa na karamihan. We have recorded 42 areas na flooded, 35 pa rin ang flooded, and 7 areas nag-subside na po. Tuloy-tuloy po ang ating blue alert status. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, may isang biniberipikang naiulat na nasawi bunsod ng pinagsamang epekto ng bagyong Bising at Habagat. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 30,000 pamilya o katumbas ng mahigit 100,000 individual ang naapektuhan sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.